In this video, ang pag-uusapan naman natin ay page builder. So, paano ka makapunta do'n? Kung nandito ka, 'no, puwede mo i-click 'tong, edit store pages or puwede rin naman ito 'no, same lang 'yun. Now, pagdating mo dito ay meron kang makikita dito na pages. Nandito lahat ng pages na naman ng online store mo. So, nandito yung contact us, about us, special this, and puwede kang magdagdag ng sarili mo 'no. Pinag-usapan natin nung, mga previous video. Now, yung system pages, ito normally hindi mo na 'to matatanggal kasi ito yung makikita nila kapag order completed, order processing, pero puwede mo siyang, i-modify. Okay, so ngayon papaano mo 'to, babaguhin o papaano mo 'to mas pagagandahin para mas maging presentable and mas maging converting yung online store mo. Okay, so meron tayong tinatawag dito na column 'no. So actually ito puwede mo 'tong galaw-galawin 'no, depende sa preference mo. Actually, puwede mo rin 'tong dagdagan 'no. Kunyari may gusto ka pa i-add dito hanggang 4, even hanggang 5. 'No? So, sabihin natin okey na 'yan 'no, pero puwedeng gano'n yung gawin mo diyan. Now, ang sunod naman ay puwede ka rin mag-add ng sarili mong, widget 'no. So, for example ay mag-ano tayo 'no, mag-add block tayo for example. So, for example gusto mong mag-add block, tapos empty block. Ngayon ang gusto mong ilagay dito ay gusto mong mag-add ng mga products na makikita sa online store mo. So, gagawin mo lang diyan, click mo lang 'yan, add, ta's ano yung gusto mong ilagay. So, marami kang pagpipilian dito, pero siyempre kung gusto mong mag-add ng product, ilalagay mo yung store. Okay, so ngayon puwede mo siyang i-modify 'no, ilang products yung gusto mong makita diyan. Okay, so kung hanggang 6, 'di ba? Ngayon puwede mo rin 'tong i-modify. Actually, puwede kang mamili, ano lang yung gusto mo na nakikita diyan. So, for example, etong ano lang, etong 3 lang. Okay, so yun lang yung lalabas diyan 'no, kung ano yung pinili mo lang na products. So tapos puwede mo pang i-ano 'yan 'no, puwede mo i-modify. So for example ay, selected category ka lang. So dito kasi meron tayong category na vegetable drink, ayan. So kung ano lang yung nandun sa category ng vegetable drink, yun lang ipapakita niya. So kung meron ka naman na, fruit drink, for example 'no, ayan, yun lang yung ipapakita niya kung ano yung mga naka-identify dun sa category na yun 'no. So, puwede rin naman yung, latest product. Okey, so kunyari ang gusto mo lang ay maximum lang ng 3 'no, depende kung ano yung mga latest product na in-add mo sa online store. Now ay puwede din tayong, product feed layout 'no. So, for example ay gusto mo makikita din nila kasi dito kung mapapansin mo walang add to cart, 'di ba? So, kunyari gusto mo may makikita silang button dun para diretso na. 'Pag gusto nilang mag-add to cart 'no, yan. Ta's ano gusto mong makita, buy now o add to cart? Ayan, so sabihin natin add to cart 'no. Pinag-usapan na natin previously 'no, ano yung pinagkaiba ng add to cart or buy now. 'Pag add to cart, puwede pa sila umorder ng iba. 'Pag buy now, mapupunta na sila dun sa checkout page, okey? So, mas applicable talaga kapag online store, add to cart siya, para puwede pa silang bumili ng ibang products na available sa store mo. Okey, so ngayon papaano mo ano, puwede kang mag-modify dito, puwede kang mag-add 'no ng sarili mo. So, make sure lang na piliin mo talaga yung magandang template 'no, appropriate para dun sa binebenta mo na products. So dito 'no, yung hero section natin, actually puwede mo silang dalhin dun sa pinaka-ano, pinaka-store mo mismo 'no. So papaano siya mangyayari, 'pag kinilik mo kasi 'to, ayan, so tignan mo, nakalagay dito store, all. Kasi 'di ba iba-iba yung category, eh. Tapos products, iba-iba din yung products. So, puwede mong i-all 'yan, same tab, tapos pagka kinilik mo 'yan, so ibig sabihin nito, kapagka nag-website preview tayo ta's kinilik nila 'yun, click natin, mapupunta sila dito. Okey, lahat ng product na available 'no. So, puwede din sila mag-add to cart diyan, puwede nilang tingnan ng mas mabuti kung ano yung, laman nung ano, laman ng product. Okey, kapag 'yun ang gagawin mo kapagka gusto mo mapunta sila dun sa lahat nung makikita nila lahat lahat ng products na available sa'yo. So, gano'n din dito 'no, nakalagay kasi dito shop now, um, same lang din 'yan 'no. Ang gagawin mo lang diyan ay pagdating mo kasi dito 'no, edit image, may makikita ka ditong button target. So, same lang din siya 'no, para mapunta ka dun sa tamang button target na 'yun, all products and open in the same tag. So, ngayon dito naman,
What if ang gusto mo mangyari ay instead na mapupunta sila dun sa page kung saan makikita nila lahat ng products, ang gusto mong mangyari ay hindi na sila pupunta dun, diretso na sila mag-add to cart dun sa page builder mo. So, puwede rin siya 'no. Actually itong page na 'to ay combine siya, 'pag kinilik nila 'to, eto alinman dito 'no, mapupunta sila dun sa store. Pero kapag dito sila nag-click, diretso na sila dun online store 'no, dun sa diretso na sila makapag-add to cart. Okey, so papaano nagwo-workout 'to? So ngayon, ano kasi 'to, widget 'to na naka-online store katulad nung ginawa natin dito. So puwede kang mamili, again ipakita ko ulit 'no, papaano ginawa yung online store. So, empty block tapos in-add lang yung yung store, 'yan. So ganyan lang siya 'no. Tapos puwede kang mamili kung, latest product, tapos selected product. Okey, so ngayon papaano yung gusto mong mangyari? So for example dito tayo, ayan. So for example dito 'no, um, latest product, ilan yung gusto mong makikita nila diyan, and then puwede ka rin kasi dito ang gawin mo ano, yung selected categories 'no. So kung vegetable lang or fruit drink lang or puwede rin dito yung selected product lang talaga. For example, ang gusto mo lang makita ay yung Maui Moisture, kombucha, tsaka yung Earth Bar. So yun lang yung lalabas diyan, okey? So ibig sabihin kapagka nag-add to cart sila, 'pag kinlick nila 'to, ta's sasabihin natin kunyari kinlick nila 'to lahat 'no. So 'pag ready na sila mag-checkout, ayun na yun 'no. Ta's puwede na sila proceed. So again 'no, depende sa'yo kung saan mo sila dadalhin. Yun yung pinakaimportante sa online store 'no, kasi siyempre ang ginagawa lang naman ng mga tao sa online store, nagki-click lang sila ng mga button. So ngayon, siyempre dapat depende dun sa expectation nila 'no, depende sa expectation nila kung saan sila mapupunta. So for example dito 'no, category headline ay kunyari gusto mo 'tong baguhin 'no. Imbis na category headline yung nakalagay, ang nakalagay ay, vegetable drink. So, ibig sabihin, kapag gusto mo na yun lang yung makikita nila, punta ka lang dito 'no, ayan, vegetable drink, ayan, all products na connected doon, tapos 'yan, save mo 'no. Ayan, so kunyari ito naman gusto mo din baguhin 'to, instead na vegetable, ano siya, fruit drink, fruit drink 'no. Ngayon pagpunta nila dun, instead na all category, ayan, yung related lang sa fruit drink. Okay, so 'yan, click natin. Ibig sabihin kapagka pupunta na tayo dun, pag-click nila sa vegetable drink, yung pang vegetable drink lang na nasa category ng products yung mapupuntahan nila 'no. Kasi remember 'di ba dito, kina-categorize natin yung mga products kung saan sila dapat nakalagay. So 'di ba category, eto kasi nakalagay siya sa fruit 'no, puwede mo siyang baguhin. Okay, so ngayon naman, pagpunta natin dito naman, 'yan. So, ibig sabihin ito naman yung naka-categorize as fruit drink. Depende kung ano yung mga categories na available sa mga products na binebenta mo, okey? So, then kung meron kang mga testimonial din 'no, puwede mo siyang i-add dito para mas tumaas yung credibility nung products na binebenta mo. So, let's say sabihin natin gusto mo dagdagan 'to, latest products, tapos sabihin natin ay, 5. Actually puwede ka din mamili 'no, kung ano yung looks niya. Puwede mong siya, puwede mong i-practice 'no, kung ano yung magandang design. So, pero eto siya, ayan. So, kung mas madami pa 'yan, madadagdagan 'yan 'no, kung marami kang product. So, ngayon i-finalize natin 'no. So, website preview tayo. Again, kapagka, shop now, ibig sabihin nito mapunta sila dun sa lahat nung, products na puwede. Actually naka-categorize naman 'yan 'pag vegetable, kapagka fruit drink, okey?
So, ngayon kapagka gusto naman nila na makapunta dito sa yung naka-categorize siya, dito siya. Kapagka gusto mo diretso ng add to cart sila, ayan. So, kunyari 'no, ito gusto mo i-ano na nila 'to, diretso na sila makapag-add to cart. Kunyari ayan yung mga gusto nilang bilhin 'no, ayan. So, ngayon siyempre kapag ready na silang mag-checkout 'no, ki-click lang nila 'to. Tapos yun na, nandun na lahat ng mga products na, puwede nilang bilhin and puwede na sila mag-proceed to checkout. Okay, so yun. That's it for Page Builder. I hope na marami kang natutunan and see you on our next video training.